Hello partners. So ngayon naman po pag-usapan naman po natin tungkol pa rin po sa WPS Office sa Android mobile phone. Pag-usapan naman po natin ang page setup. No? So sabi ko nga po, marami po ang marunong gumamit ng WPS pero hindi nga lang po sila marunong mag-setup, lalo na po yung sa page, sa blank document, no? So sige po, pag-usapan po natin. Open po tayo ng WPS, then click lang po natin yung plus sign para po mag-open tayo ng blank document. Then piliin po natin tong docs dahil pag-usapan mo natin yung tungkol sa Word, no? Okay. Then open tayo ng blank. So ayan po. Ito po ang ating blank document. Ngayon, halimbawa mayroon tayong i-encode, no? Magta-type tayo. Mayroon tayong ilalagay na ita-type na document. Kailangan po ma-set up muna natin ang page bago tayo gawa o mag-print o mag-type. Kasi kung saka natin i-set up, pag meron na tayong mga na-type, gagalaw yung ating mga na-type, yung ating document, no? Yung mga text, gagalaw po yan. So dapat po mauna po muna natin ma-set up yung page. At advantage din po kung naka-set up na yung page, depende po dun sa gusto natin. Halimbawa, ang ating document ay gusto natin letter size o yung short. So once na transfer natin yung file natin sa computer or sa laptop, as is po yung kanyang document, hindi po magagalaw. Hindi po gagalaw yung ating mga text, no? Kasi parehas po ang size doon sa kung gusto natin i-print, no? Minsan kasi yung hindi na set up dito sa mobile phone mo, pagdating sa computer, gagamitin pala ay kunwari ay long na bond paper. So kung hindi parehas ang setting ng kanilang margin, ang kanilang font size, ang kanilang paper size, document size, so malamang masisira po yung inyong ginawang document. So ganyan po ang nangyayari kung bakit po minsan ay nagtataka ka bakit ang maayos naman dito sa cellphone mo, pagdating doon sa computer, pagdating ng print ay nasira. Okay? So para po ma-set up natin ang page or sa page setup, punta lang po tayo dito sa ating menu, no? Ito pong apat na box na yan. So click lang po yan. Then punta po tayo sa baba, no? Makikita po natin dito sa under ng view, no? Dito pala sa view, no? Under ng view, tapos scroll natin pababa, makikita po natin ito po ang page setup. Ayan, no? So click lang po natin yan. Ito po ang lalabas ngayon. So ito po mismo yung pinaka bond paper, no? Itong part na to. Itong part na to na makikita nyo, ito po yung size ng bond paper. So depende po kung anong gusto nyong maging size, no? Makita nyo rito sa page size, letter nakalagay, may A3, A4, A5, lahat po ng sizes nandyan. So kung ano pong size ng page na gusto mong gawin, kunwari letter gusto mo, yung short, so ilagay mo. Then sa orientation, portrait or landscape. Pag portrait po, nakatayo siya. Landscape, yung nakahiga. So portrait, no? Then sa page margin, ilalagay po dito yung pinaka measurement, no? Kung anong measurement ang gagamitin mo. Kunyari inches or centimeter, pero mas sanay ako sa inches, so ilagay natin sa inches, no?
Now, para ma-adjust po natin ang ating margin, manual po natin yan na gagalawin yung ating margin, no? Makikita nyo naman po, habang ginagalaw natin, nakikita natin yung pinaka-size ng margin. So, kung ang margin natin ay gagawin natin 1 inch, 1 inch sa top, then 1 inch sa baba, 1 inch sa kanan. So, yan, ma-adjust naman po natin. 1 inch sa kaliwa. Yan. So, ibig sabihin, ang document po natin na gagawin is naka-letter size or short, naka-portrait. Mayroong tigwa 1 inch ang kanyang margin, top, bottom, left, and right. So, ibig sabihin, na-set na natin yung ating document. Then, click OK. So, yun. Ganun lang po ang pag-setup ng page para makuha po natin yung tamang size ng papel at yung tamang margin natin. Okay? See you on next video. Thank you very much.